Ako si Maria at ito ang aking kwento. Congratulations pare, makakalaya ka na rin sa wakas. Ilan taon ka rin nakulong sa pagkasama ninyo, Trixie? Anong plano mo ngayon? Binaba ni Jeremy ang hawak na baso pagkatapos lagukin ang laman nitong alak. I will pursue Ferlita to be mine again. This time wala na makakapigil sa akin, kahit magulang ko pa. Sagot niya kay Tony. Sasabihin mo ba sa kanyang totoo? Kung gusto mong mapadali ang pagbalik niya sa'yo, di ba dapat malaman niya munang totoong dahilan kaya ka nagpakasal kay Trixie? Natigilan si Jeremy sa tanong ni Brian, pero agad din umiling ang lalaki. Di na kailangan pare. Ayoko na balikan ako ni Ferlita dahil lang naaawa siya sa akin. Ang gusto ko, mahalin niya ulit ako tulad noon. Pare, nakakalimutan mo yata. May anak na si Ferlita. Hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin kilala kung sinong lalaking pinalit niya sa'yo after ninyong magkahiwalay. What if mahal niya pang lalaking yon? Kaya hindi pa siya nakikipagrelasyon sa iba? Nalagyan ng alak ni Tony ang baso ng kaibigan. Bago ka gumawa ng hakbang para mapaibig muli si Ferlita, alamin mo muna kung sinong ama ng anak niya. Mahirap pumasok sa puso ng babaeng okupado na ng iba, pare. Paalala pa nito, wala akong pakialam kung sinong ama ni Jasmine. Tumigas sa ekspresyon ni Jeremy. Hindi pa ba sapat na wala siya sa tabi ng mag-ina para agawin ko si Ferlita? Kung mahal niya mag-ina niya, di sana lagi siyang nasa tabi ni na Ferlita. But he is nowhere to be found. Wala siyang silbi. Kapag naaalala niyang pag-iisa ni Jasmine sa school upang harapin ang mga nambubuli dito, kumukulong dugo niya. Napailing na lamang si Tony at Brian. Sa nakakita ng dalawa, mukhang di na mapipigilan ang kaibigan nila. Ma'am! Umahangos na pumasok ng office si Rona, kaya napatayo sa kaba si Ferlita sa pag-aakalang may masamang balitang dalang sekretarya. May nagpadala ng bulaklak sa iyo, ma'am. Nasa lobby. Napabuga si Ferlita ng hangin. My God, Rona. Aatakin ako sa'yo dahil sa takot. Nakahawak sa dibdib na sabi niya. Who sent it? Saka bakit iniwan mo sa lobby? Napakamot sa kilay si Rona. Mabuti pa, puntahan natin, ma'am, para makita mo. Kumunot ang noon ni Ferlita. Ganun na lamang ang pag-awang ng labi niya nang makarating ng lobby. Halos mapuno ang lobby ng mga fresh white jasmine. Kumakalat sa buong lobby ang mabango nitong amoy. Ma'am, grabe! Sobrang sweet naman ang secret admirer mo. Fresh na, ang dami pang bulaklak. Mukhang gusto niya ipakita kung gaano kanya kagusto. Kinikilig na komento ni Rona habang nagpapapadyak ng paa sa kilig. Di naman makapaniwala si Ferlita. Sanay siyang makatanggap ng bulaklak pero di ganito kadami. Lahat ng empleyado ng building nakuha ang atensyon ng bulaklak at may panunudzong nakatingin sa kanya. Baka galing kay Sir Whitman ang mga yan. Baka kay Mr. Chu, yung maniligaw ni ma'am na investor ng Korean company. Maraming haka-haka agad ang mga empleyado. Napabuga ng hangin si Ferlita. Malabong galing ang white jasmines na to kay Dexter. Red roses ang madalas ibigay nito sa kanya at hindi white jasmines. Kay Mr. Chu nga kaya ito galing? Nilapitan ni Ferlita ang mga bulaklak para basahin ang dedication card na naroon. Kaya na lang ang pagkalukot ng kanyang mukha, lumabas ang initials na JC, na alam ang ibig niyang sabihin, Jeremy Crawford. Ganito ang nilalagay noon ni Jeremy na dedication card sa tuwing padadalhan siya ng bulaklak noon. Ipatapon lahat ng yan. Namilog ang mata ni Rona. Po, pero sayang naman, ma'am. Ang gaganda pa ng arrangement sa talatang mamahalin. Wala akong pakialam sa mga bulaklak na yan, kahit magkano pa yan. Ines na tinapon ni Ferlita ang dedication card sa basarahang naroon. Gusto kong pagkababa ko dito mamaya. Wala nang mga yan, maliwanag ba? Sinundan ni Rona ang boss niya at tinamay pintang mukha. Lumapit ang tatlong empleyado sa babae. Bakit pinapatapon ni Ma'am Tawazon? Ang gaganda pa naman. Mabuti pa pahingi kami para madala namin sa bahay. Sayang naman. Kunwari bigay ng boyfriend kong mayaman. Wika ng isa na sinang-ayunan na lang ni Rona. Tumikim sa Jeremy habang inaayos niyang suot na necktie habang nakasandal sa kotse. Narito sila ngayon sa labas ng Whitman Building. Samantalang ang driver na si Ted iniiwas ang tingin sa amo. Ayaw ng matanda na makita nitong napapangiti siya sa ikinikilos ito. Kung titingnan para tong teenager kung kumilos,
Malayo sa amo nitong nakaraan na laging seryoso at wala sa mood. Napatayo ng tuwid si Jeremy nang sumapit ang uwian ng mga empleyado ng Whitman Company. Kumunot ang noo ng lalaki na makita. Halos lahat ng babaeng lumabas ng gusali may dalang puting jasmine. What the heck? Bumaling si Jeremy sa matanda. Ted, alamin mo kung kanino galing ang mga hawak nila. Aniya, may hinalang lalaki kung kanino at saan galing ang bulaklak na dala ng mga to. Agad sumunod si Ted sa utos ng amo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ito. Sir, galing daw sa mga boyfriend nila. Napakamot to sa ulo sabay abot ng dedication card sa lalaki. Pero nakita ko nakalagay ito sa mga bulaklak na dala nila. Mukhang binigay ni Ma'am Ferlita ang mga bulaklak sa kanila. Ang inaasahan ng matanda, magagalit ang amo niya. Pero nagawa pang tumawa ni Jeremy. Tawang ngayon lamang ni Ted narinig at nakita. Bahagya pang napaatras ang matanda. Naninibago siya sa kilos ng amo niya. Wow, like I expected. Di ganon kadaling mapapaamo si Ferlita ngayon. Nagbago na nga siya. Di na siyang inosente at malambing na babaeng nakilala ko noon. She's changed but I'm still into her. Nakangiti, bumaling sa Jeremy kay Ted. Sa restaurant tayo, Ted. Napakamot sa ulo si Ted. Sir, hindi ba magagalit si Ma'am Trixie kapag nalaman niyang ginagawa mo? Umiling si Jeremy. Hindi. Lumilim ang ekspresyon o tumiimbagang. Tulad ng madalas mangyari pag nababanggit ang asawa. Talagang may kakaiba sa amo niya. You don't have to worry, Ted. She would never to pester you again because we're going to separate our ways. Magde-divorce na kami in just 1 week. Malaya na ako. That is why I'm chasing my true love. Ana Jeremy na may ngiti sa labi. Di mapigilan ni Ted ang matawa sa sinabi ng kanyang amo. Kaya pala nagagawa na nitong ngumiti dahil makakalaya na to sa toxic na kasal. Congratulations, sir. Masaya ako para sa inyo. Salamat, Ted. Tara na. Dexter, ano to, ha? Galit na binagsak ni Ferlita ang files na dumating sa kanyang opisina kanina. Akala ko ba pumapayag ka na hindi na natin kailangan makipag-cooperate sa Crawford Company? Kung ganun, ano to? We're going to cooperate with that. No, I cannot. Look, Ferlita, this is not about you or him. It's about our company. Hindi ko rin naman gusto na makatrabaho sa Jeremy Crawford because of what he did to you. But we must set aside our personal issues. Kailangan natin isipin ng kumpanya ang kauunlad nito. Tumayo ang binata, humawak sa balikat ni Ferlita. Come to think of it, Crawford Industries is well known when it comes to artificial intelligence business. We must grab this opportunity to cooperate in their company. We need them, Ferlita. Nakahinga na maluwag si Dexter na makitang kumalma na si Ferlita. I'm sorry for being selfish, Dexter. Tama ka. Kailangan natin makipag-partnership sa kanila for collaborate research and development. Ang di ko lang matanggap na makakatrabaho natin ang hambog at manlolokong lalaking yon. Ngayon pa lang kumukulo ng dugo ko. Napasimangot si Ferlita nang tawanan siya ni Dexter. Ano nakakatawa? Palibasa hindi mo alam kung anong pakiramdam ng makita at makasamang lalaking halos sumira ng buhay mo. Humawak si Dexter sa baba. Pero nakakasama ko naman ng babaeng mahal ko na paulit-ulit akong binabasted. Sa tingin mo, hindi ba parusa yon? Inirapan ni Ferlita ang binata, umiiling na lumabas na lang ng opisina nito pagkatapos magpaalam. Ma'am, may appointment kasi afternoon with Crawford, representative sa isang restaurant. Kinuha ni Ferlita ang appointment book na hawak ni Rona. Tiningnan ko sinong representative na nakalagay doon. Blanco? Yes, ma'am. Di naman po binanggit ng Crawford employee kung sinong pinadala nila para makipag-meeting sa'yo. May problema ba, ma'am? Tanong ni Rona. Umiling si Ferlita. Wala naman. Sige, aalis na ako. Paalam niya. Nakahinga siya na maluwag dahil nagpadala na ibang employee ang Crawford Industry. Mabuti na lang at hindi ang Jeremy na yun na makakamiting niya. Kumunot ang noon ni Ferlita na makababa siya mula sa 5th floor. Halos lahat ng empleyadong lumalabas may mga dalang bulaklak. Sandali, hindi kaya binigay ni Rona mga bulaklak sa mga ito? Nakibit balikat si Ferlita. Wala siyang pakialam. Itapon mo na ipamigay ito ni Rona. Ang mahalaga mawala to sa lobby. Nang makarating si Ferlita ng restaurant, kumunot ang noon niya. Isa tong sikat at kilalang restaurant, ngunit walang customer maski isa.
Sumalubong agad ang manager at dalawang staff na makita si Ferlita. "This way, ma'am." Yumuko muna ang tatlo bago giniyang babae sa kanila. Nagtataka man dahil sa special treatment na natanggap, sumunod si Ferlita sa mga to. Sumakay sila ng VIP elevator hanggang makarating sa pinakataas na floor kung saan matatanaw ang buong lungsod. Di mapigilan ni Ferlita ang mamangha na makarating sa reserved table nila. The restaurant exudes a cozy and inviting ambience, with soft lighting, elegant decor, and a warm color scheme that creates a relaxing and intimate dining experience. Ganito ba lagi mga taga-Crawford Company makipag-meeting? Too expensive and cozy? Habang iniintay ang ka-meeting, inayos ni Ferlita ang buhok at suot na blazer para magmukhang presentable. Samantala, napaparanok si Jeremy ng laway na makitang pagsuklay ni Ferlita sa mahabang buhok nito gamit ang kamay, habang isang siko nito ay nakatukod sa mesa at ang hita naka-cross legs pa. She looked like a hot cam model of a commercial shampoo. Dahil nakatagilid si Ferlita at nakatingin sa bintana kung saan kitang padilim na langit, di napansin ng babae si Jeremy na nasa may bandang pintuan. Umayos na upo si Ferlita na makarinig ng tikim. Tumayo siya upang batiin ang taong dumating, pero agad din ng laki ang mata niya na makita kung sinong lalaking kaharap. "Oh? Yes, Jeremy Crawford, the CEO of Crawford Industry." Formal pang pakilala ni Jeremy na kinaikot ng mata ni Ferlita. Kung umasta to, parang di pa sila magkakilalang dalawa. Nanatiling nakatayo si Ferlita habang kagat ang labi sa sobrang inis. Kulang na lang maghurumentado siya sa kinatatayuan ngayon. "Come on, Mr. Watson. You may sit." Sinusupil ni Jeremy ang ngiti sa labi. Alam ng lalaki mas maiinis si Ferlita kapag nakitang umiti siya. Walang nagawa ang babae kundi umupo. Samantala, tinagilid ni Jeremy. He suppressed his smile to curl up. "Sinadya mong hindi palagay ang pangalan mo sa appointment mo, no? Kasi alam mong di ako makikipagkita sa'yo kung ikaw ang kamiting ko." Tumikhim siya. "Masama ang magbintang, Mr. Watson." Kinagat ni Ferlita ang loob ng bibig upang pigilan ng sariling wag itong murahin. "Tandaan mong sinabi ni Dexter, Ferlita. Your company needs them." Kastigo ng utak niya. Kailangan niya maging professional pagdating sa kanilang kumpanya. Nilibot ni Ferlita ang tingin sa paligid. Ang disenyo ng kwarto parang pang-couple. May mga balloons pa na hugis puso. May mga petals pa na nagkalat sa sahig. Di mang ilaw ng paligid. Natampal niya ang noo. Bakit ngayon lamang niya napansin to? Bumuga si Ferlita ng hangin. Wala na siyang magagawa kundi makipag-meeting sa lalaking to. "Shall we start, Mr. Crawford?" Nakangiting tanong ni Ferlita, ngunit naroon ang sarkasmo sa kanyang tinig. Di niya talaga kaya makipagplastikan sa lalaking kaharap. "Later, Mr. Watson. Kumain muna tayong dalawa." Sumignal si Jeremy sa staff ng restaurant. Wala pang minuto, magkakasunod na pumasok ang mga to, dala lahat ng specialty dish ng resto. Umawang ang labi ni Ferlita sa dami ng pagkain inihain sa kanila. Pero ang awang sa labi niya ay napalitan ng pagkadismaya sa sunod na sinabi ni Jeremy. "I ordered a lot because aside from cherries, hindi ko na alam ang paborito mo. I'm sorry, Ferlita, hindi ko nagawang mag-effort sa'yo noon bilang kasintahan mo." Pilit nang umiti si Ferlita sa kabila ng sakit at kirot nang maalalang nakaraan. Kailanman hindi nag-effort si Jeremy alamin ang tungkol sa kanya. Makikipagkita lamang to sa kanya kapag kailangan ito na magpapainit ng katawan. Ang tanga niya. Bakit ngayon naisip na baka isang parausan lamang ang tingin ni Jeremy sa kanya? Ferlita, gustong murahin ni Jeremy ang sarili kapag naalala ko anong klase siyang fiancé noon kay Ferlita. Malamig at walang pakialam. Mapait nang umiti si Ferlita. Pigil na wag umalpas ang luha. "Naalala mo ba nang dalan kita ng pagkain sa office mo? Hindi mo sila kinakain dahil luto ko sila." "That's not true." Napatayo si Jeremy sa kinaupuan habang kamooy nakahampas sa mesa. Tumigas sa ekspresyon ni Ferlita. "True or not, it doesn't matter anymore, Jeremy. Matagal na yon at di na dapat balikan pa. Ang mabuti pa kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain para makapagsimula na tayo." "I promise, from now on, I will make an effort to have you back, Ferlita." Narigas si Ferlita sa kinaupuan nang marinig ang sinabi ni Jeremy. Bakit ngayon lang nito to sinasabi kung kailan huli na? Bumuntong hininga si Jeremy.
Sobrang nagsisisi siya sa hindi pagpapakita ng effort noon. Pero wala siyang magagawa. Babawi na lang siya. Tinitigan ni Jeremy si Ferlita na tahimik na kumakain. Di na siya nito tinapunan ng tingin. Mukhang masama pa rin ang loob nito. Pasimple namang tumingin si Ferlita sa kaharap. Nasa mid siya na makitang nakatingin sa Jeremy sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Nagkibit balikat sa Jeremy bago sumagot. Nothing. Nothing daw. Lihim na umirap si Ferlita sa lalaki. Di naman mapigilan ni Jeremy ang ngumiti. Unti-unti na siyang nasasanay sa kasungitan ni Ferlita. Habang kumakain, tinitingnan niya ang babae. Kamukhang kamukha talaga to ni Jasmine. Angelic ang mukha, napakaganda. Gandang hindi niya malimutan. Nilapag ni Jeremy ang utensil sa mesa. Hindi ko kinakain ng dalamong mga pagkain noon, dahil hindi ko sila gusto. Ferlita, in fact, I want to eat them. Eto na naman sila sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Nilapag ni Ferlita ang kubyerto sa mesa at inis na tumingin kay Jeremy. Paulit-ulit tayo, Mr. Crawford. Di mo na kailangan magpaliwanag. Kalimutan natin ang nakaraan. May asawa ka na, siya na lang pagtuunan mo ng pansin. Lalong nakadama na inis si Ferlita nang magawa pang ngumiti ni Jeremy. Inuubos ng lalaking tong pasensya niya. Pagkatapos ng kanilang meeting, agad siyang nagpaalam sa lalaki. Subalit tumarang to sa daraanan niya palabas. Ihahatid na kita? Tumingala si Ferlita, bumuga ng hangin. Pinapaalala niya na kailangan habaan ng pasensya, subalit inuubos ng lalaking kaharap. Have you heard what I said earlier? Huwag mong sagalin ng pasensya ko, Mr. Crawford. Baka makalimutan kong maging professional sa harapan mo. Aniya. Mahinang tumawa si Jeremy. Shit! Daing nito na malakas sipain ni Ferlita sa binti. Halos mapatalon pa ito sa sakit. I told you, huwag mo akong sasagarin. Pakli ni Ferlita bago iniwan si Jeremy na dumadaing pa sa sakit. Sorry ma'am, under maintenance ang elevator ngayon. Pwede ko kayo maghintay ng 20 minutes bago makababa. Imporma ng isang staff ng restaurant. 20 minutes pa? Bumaling si Ferlita sa kwartong pinanggalingan. Mukhang maabutan siya ni Jeremy. Ang mabuti pa maghagdan na lamang siya. Samantala, nag-aapoy si galit sa Trixie sa naroon sa sulok. Lumingon-lingon ang babae. Nang masigurong walang nakatingin, sinundan niya si Ferlita. Napangisi si Trixie bago malakas na tinulak si Ferlita sa hagdan. Hindi siya papayag na hindi makagante bago sila maghiwalay ni Jeremy. Sa nandalabong paningin, nagawa ni Ferlitang gumapang at tumingala upang tingnan ang taong tumulak sa kanya. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng mask at sombrero sa itaas ng hagdan. Kasalanan mo to? Kung hindi ka bumalik, nasa akin pa sana siya. Galit na singhal ng babae bago umalis. Tulong! Jeremy! Jasmine! Ang anak at si Jeremy ang unang pumasok sa isip ni Ferlita. Napahinto ang matandang janitor sa pagmamop nang makarinig ng lagabog. Ganoon na lamang pagkagulat na matanda na makitang babaeng duguan, walang malay sa ibaba ng hagdan. Takot na sumigaw ito na umabot sa pandinig ni Jeremy pababa ng hagdan. Ferlita! Agad dinalohan ng lalaki si Ferlita at binuhat. Wake up please! My God! Sa buong buhay ni Jeremy, ngayon 2 beses lang siyang natakot. Lahat ng yun may kinalaman kay Ferlita. Ted, sa ospital tayo. Utos niya sa matanda na napatulala pa nang makitang duguan si Ferlita. Yes sir. Inawakan niya ang kamay ni Ferlita. Di na malayo ni Jeremy, nanginginig na pala ang buo niyang katawan. Niyakap niya ang dugoang katawan ni Ferlita. Di alintana ang pagkarat ng dugo nito sa buo niyang katawan. Ferlita! Nanigas ang katawan ni Marvin na makitang dugong kaibigan buhat ni Jeremy. Diyos ko! Kung di pa umaling nga ang boses sa Jeremy sa paligid, di matatauhan ng babae. Do all your best para gamutin si Ferlita, I swear. Pababagsakin kong ospital na to kapag di nga ginawa na maayos ang trabaho ninyo. Sigaw ni Jeremy na kinataranta ng mga doktor na naroon. We will do our best, Mr. Crawford. Bumaling ang head doctor sa mga nurses. Ihanda ang VIP operation room ngayon din mismo. Yes, Doc. Sa kabila ng pagkabigla at pag-aalala, kumilos si Marvin. Kailangan siya ng kaibigan upang makaligtas. Hindi tong panahon para mataranta.
Malakas na sinuntok ni Jeremy ang pader na naroon. Kung di siya nag-set ng biglaang dinner date, hindi mangyayari to. Hindi mapapahamak si Ferlita. Hindi to tatakbo upang lumayo sa kanya. Kasalanan ko to. Kapag naaalala ng lalaki ang malaking sugat sa ulo ni Ferlita, nanlalambot siya sa pag-aalala. Tinignan ni Jeremy ang kamay na puro dugo. Hindi. Hindi mo kami iiwan ni Jasmine, Ferlita. Magsasama pa tayong dalawa. Hihingi pa ako ng tawad sa'yo at ipagtatapat sa iyong lahat. Naihilamos ni Jeremy ang kamay na puro dugo sa kanyang mukha. Pinigilan ng lalaking maiyak. Hindi niya magawa. Para siyang batang umiiyak habang pinagdarasal na makaligtas si Ferlita. Ferlita! Umahangos na dumating si Dexter. Si Marvin ang nagsabi sa binata ng kalagayan ngayon ni Ferlita. Kumuyom ang kamaon niya na makita si Jeremy. Alam niya, aksidente ang nangyari. Subalit gusto niyang humanap ng sisisihin sa nangyari sa kaibigan niya. Subalit na makita ni Dexter ang nakakaawang kalagayan ng lalaki, nakadama siya ng awa imbes na galit. Nakikita niyang tunay na nag-aalala ito at nagdurusa para sa kaibigan niya. Jeremy looks devastated while leaning against the wall. Magulo ang buhok ng lalaki, duguan ng damit at tila wala sa sariling umiiyak. Ayaw man aminin ni Dexter sa kanilang dalawa ni Jeremy, mas nag-aalala to at natatakot sa sinapit ni Ferlita. Mukhang tamang hinala ni Dexter. Mahal pa ng lalaking tong kaibigan na minamahal niyang si Ferlita. Huwag ka mag-alala, Jeremy. Ferlita is a fighter. Marami siyang laban na nalagpasan kahit sigurado kung lalaban siya. Mahal na mahal niya si Jasmine kahit alam kong hindi siya susuko. Di niya iiwan ang anak niya. 3 oras ang tinagal ng operasyon kay Ferlita. Na makita ni na Jeremy at Dexter na lumabas si Marvin sa OR, nilapitan nila to. She's safe. Masayang balita ni Marvin. Kanina pa siya nagpipigil ng iyak habang inooperahan si Ferlita. Di na siya nagpigil ngayon. Umiyak na siya ng umiyak habang nakayakap sa kaibigang si Dexter. Sanay si Marvin na mag-opera ng pasyente, ngunit iba pala kapag kakilala mo at mahalagang taong nasa ilalim ng operasyon. Doble ang pressure na nararamdaman niya. Takot na takot siya kanina, lalo na makita niya kung gaano kalaki ang sugat sa ulo ni Ferlita. Pinigilan ni Marvin si Jeremy sa pagpasok sana nito sa kwarto. Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto, Mr. Crawford. Prone sa bacteria si Ferlita kaya hindi po pwedeng pumasok. Kailangan niya ng mailipat ng kwarto. Alam ko nag-aalala ka, pero kailangan natin sumunod sa regulations ng ospital. Nakakaunawa naman na tumango si Jeremy. Naghintay siya na mailipat si Ferlita ng kwarto. Nagpalit muna siya ng hospital gown at sinigurong malinis ang sarili bago pumasok ng silid na okupado nito. Hinalika ni Jeremy ang kamay ni Ferlita. Thanks God, ligtas ka. Di niya maiwasan na maging emosyonal. Hindi niya gusto na makita si Ferlita sa ganoong kalagayan. Nangihina siya at nagagalit sa sarili niya. Ayon sa kaibigang doktor ni Ferlita, baka bukas pa magising si Ferlita. Malalim at malaki ang sugat na tinaman nito. Kung di daw agad to nadala sa ospital, baka tuluyan ang nawala si Ferlita. I'm sorry, Ferlita. I'm really sorry. Alam ko na naging duwag ako noon. Ang dami kong nilihim sa'yo. Patawarin mo ako, Ferlita. Patawarin mo ako. Daddy, Uncle? Agad na pinahin ni Jeremy ang luha nang marinig ang boses ni Jasmine. Na makita ng paslit ang ina, tumakbo ito at yumakap sa bewang nito. Mommy, Mommy, please wake up. Pinahid ni Marvin ang luha habang pinapanood ang inaanak niya. Umiiyak na nakayakap sa kaibigan niya. Gusto sana nilang ilihim ni Dexter kay Jasmine ang kalagayan ni Ferlita, pero di nila kaya. Matalino naman si Jasmine kaya't maintindihan nitong kalagayan ng mommy niya. Pinahid ni Jeremy ang luha sa pisngi ni Jasmine. Nakatulog na lang to kakaiyak habang karga niya. Di niya magawang sumagot sa tanong nito kung kailan didilat si Ferlita. Di naman magawang kunin ni Marvin at Dexter ang bata kay Jeremy. Pakiramdam ng dalawa wala silang karapatan na paghiwalayin na mag-ama. Alam mo, sa nakikita ko, mukhang mahal ni Jeremy si Ferlita, ani Marvin kay Dexter. Narito sila ngayon sa cafeteria ng ospital. Yan din ang napansin ko. Pero wag natin kalimutan, kasal na ang lalaking yon. Hindi na sila pwede. Bakit kasi hindi nilang akong piliin niya? Lamang lang naman isang parigo sa akin ng lalaking Aray! Daeng ni Dexter nung sipain siya ni Marvin sa paa mula sa ilalim ng mesa. Tigilan mo na si Ferlita, okay?
Kung may balak siyang magmahal ng iba, sana noon pa. Tingin ko mahal pa ni Ferlita si Jeremy kaya huwag ka nang umasa. May asawa lang si Jeremy kaya't pinipigilan niyang damdamin niya. Mapait na ngumiti si Dexter. Nang mapansin niyo ni Marvin, tinapik niya to sa kamay. Masakit pero kailangan mong tanggapin. Biruin mo, teenager pa lang tayo. Mahal na ni Ferlita ang lalaking yon. Di basta mawawala ang pagmamahal niya kay Jeremy lalo na't may anak silang dalawa. Pero dahil may asawa na si Jeremy, kailangan natin tulungan si Ferlitang maghanap ng iba. Gustong magsentimiento ni Dexter ngunit inunahan na siya ni Marvin. Huwag ka nang umasa dahil kaibigan lang talaga ang kayang ibigay ni Ferlita sa'yo. Hahanapan ko lang siya ng boyfriend na doktor. Ang dami kayang single na doktor dito sa ospital. Kumunot ang noon na magkaibigan nang humahangos, lumapit sa kanilang kasamahan ni Marvin na doktor. Marvin, nagkakagulo sa silid kung nasa ng kaibigan mo. Halos takbuhin ni na Marvin at Dexter ang daan, pabalik sa silid ni Ferlita. Naabutan nila si Jeremy kaharap ang ina nitong si Victoria, katabi si Trixie. Agad hinanap ng mata ni Marvin si Jasmine. Na makita niya to, agad niya tong binuhat at binigay sa yaya nito. Magpahatid na kayo sa bahay, yaya. Mauna na kayo. Doon ako uuwi pagkatapos ng shift ko. Sige po, Ma'am Marvin. Tara na, baby. Na makaalis Jasmine kasama ng yaya nito. Ines na bumaling si Marvin sa mga to. Ano to, reunion? Akmang magsasalita siya nang sumanya si Dexter na tumahimik muna. Kaya pala hindi mo magawang uwian ng asawa mo dahil narito ka kasama ng babaeng yan? Pinapahiya mo ba talagang pamilya natin, Jeremy? Kalmadong tanong ni Victoria, subalit nagingit-ngit ng kalooban nito. Nasa likuran ng ginang si Trixie umiiyak. Napakaamon ng mukha at parang walang ginawang masama. Bumalik ka na sa mansyon, Jeremy. Tigilan mo ng pagpapahiya sa pamilya natin. Sa tingin mo hindi lalabas sa media ang kahihiyang to? May asawa ka, ngunit tiniyaan mong landiin ka ng babaeng yan? Nag-apoy ang tenga ni Dexter at Marvin sa narinig. Handa na silang makipagtalas sa matanda nang unahan sila ni Jeremy na kinapata ni Victoria. How about the two of you? Alam mo ba na sa ginawa niyong pagpunta rito ng babaeng yan, pinapahiya niyo rin ang pamilya natin? Jeremy! Binaliwala nito ang galit ng matanda. Nagawa niyang pumunta rito para gumawa ng eksena, kahit na nasa hindi magandang kalagayan si Ferlita. How embarrassing! Napasinghap ang lahat nang dumapo ang palad ni Victoria sa anak. Maging si Trixie nagulat dahil sa nagawa nitong sampalin ng ginang sa harapan ng ibang tao. Natauhan si Victoria, napapanunok na umatras. Nadala siya sa sobrang galit. Nalimutan niya nasa labas sila at maaaring lumabas sa publiko ang kanyang ginawa. Magalang na yumuko si Ted sa mag-ina nang dumating ito. Dala ng matandang isang envelope na naglalaman ng mahalagang papeles. Sa pamamagitan ng tingin, nagpasalamat si Jeremy sa matanda. Nilabas ng lalaki ang lamang papeles at iniabot kay Trixie. Sign it now, kung gusto mong makuha ang 1 bilyon. 1 bilyon? Napasinghap si Marvin. Napakalaking halaga kapalit lamang ng isang pirma. Samantala, nanlaki ang mata ni Trixie. Na makita ni Victoria ang reaksyon ng manugang, inagaw nitong papel na hawak ito. Sa pagkakataong to, si Victoria naman ang nanlalaki ang mata. Divorce paper? Namula sa galit ang matanda. Anong ibig sabihin nito, Jeremy? Handa kang hiwalayin si Trixie dahil lang sa babaeng yan? Ngayon mismo sa publikong lugar na to?